Bakit sumulat si Jesus sa lupa? Isang normal na araw sa Jerusalem, kasabay ng pista ng tabernakulo, isang nakakagulat na tagpo ang tumambad sa gitna ng mga tao, habang ang karamihan ay abala sa kanilang mga paghahanda at ang mga relihiyosong pinuno'y nagmamatsyag sa bawat kilos. May isang babae ang pilit na kinaladkad patungo sa gitna ng liwasan. Hiyang-hiya ang babae, wala siyang nagawa kundi tanggapin ang mga matang mapanghusga at ang mga bulong-bulungan na tila mga kutsilyong tumatarak sa kanyang pagkatao. Ang paratang? Pangangalo niya isang kasalanang ayon sa batas ni Moises ay may karampatang parusang kamatayan. Sa harap ng maraming tao, inilapit siya ng mga Pariseo at mga eskriba kay Jesus. Hindi para humingi ng awa, kundi para subukin si Jesus. Hinanap nila sa kanya ang hatol na kamatayan upang mapatunayan na siya ay hindi sumusunod sa kautusan. Pero sa halip na maglabas ng hatol, may kakaibang ginawa si Jesus na ikinagulat ng lahat. Tahimik siyang yumuko at nagsimulang magsulat sa lupa. Tila baga hindi naririnig ang gulo sa paligid. Kung interesado ka sa ganitong klase ng video, ay huwag kalimutang mag-like and subscribe para lagi kang updated. Tara, at ating alamin ang tunay na dahilan kung bakit sumulat si Jesus sa lupa. Bago natin lubusang tuklasin ang buong pangyayari, mahalagang balikan muna natin ang panahon at kalagayang pinangyarihan nito. Ang tagpong ito ay naganap sa Jerusalem noong unang siglo, isang lungsod na puno ng sigla, kultura at kasaysayan, ngunit sabay ring nilulukob ng tensyon sa politika at relihiyon. Ang mga Hudyo noon ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Imperyong Romano, isang pananakop na puno ng pang-aabuso, panggigipit at pananabik sa pagdating ng isang tagapagligtas. Sa ganitong kalagayan, ang batas ng mga Hudyo ay napakahalaga. Ito ang batayan ng kanilang pamumuhay mula sa pananamit, pagkain hanggang sa mga seremonyang panrelihiyon. Ang mga Pariseo at mga eskriba ang itinuturing na tagapangalaga ng mga batas ni Moises. Sila ang nagbibigay ng interpretasyon at nagsisigurong nasusunod ang lahat ayon sa itinatakda ng batas. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging matigas at literal ang kanilang pagsunod sa batas. Mas pinahahalagahan nila ang panlabas na anyo kaysa sa tunay na diwa ng kautusan, ang pag-ibig, ang awa at ang katarungan. At dito natin mas lubos na mauunawaan kung gaano kasensitibo at kahalaga ang eksenang iyon. Ang paghaharap ng isang makasalanang babae at ang anak ng Diyos sa harap ng batas at ng mata ng madla. Sa likod ng makulay at masayang selebrasyon ng pista ng tabernakulo, may isang larong politikal at relihiyoso ang palihim na isinasagawa. Ang pista ng tabernakulo o Sukot sa wikang Hebreo ay isa sa pinakamahalagang kapistahan sa kalendaryo ng pananampalatayang Hudyo. Sa loob ng 7 araw, ang mga pamilya ay nagtayo ng mga pansamantalang kubol na gawa sa mga sanga ng puno at dahon. Ginagawa nila ito bilang paggunita sa mahaba at mapanganib na paglalakbay ng kanilang mga ninuno sa ilang matapos silang palayain mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Ngunit higit pa sa kasayahan, ang pagdiriwang ay puno ng espiritual na kahulugan. Sa panahong iyon, may mga espesyal na seremonya at paghahandog na isinasagawa sa templo sa Jerusalem. Panahon ito ng pasasalamat para sa ani, para sa katapatan ng Diyos, at para sa pangako ng pagbabalik ng kaharian ng Israel sa hinaharap. Ang tabernakulo ang sumisimbolo sa presensya ng Diyos sa piling ng kanyang bayan. Dito sila humihingi ng kapatawaran at dito rin nila iniaalay ang kanilang mga handog. At habang ginugunita ng mga Hudyo ang matinding pagkakandili sa kanila ng Diyos, lihim namang nagplano ang mga Pariseo at eskriba ng isang bitag. Alam nila ang reputasyon ni Jesus, isang guro na may pusong mahabagin at hindi natatakot hamunin ng maling interpretasyon ng batas. Kaya't dinakip nila ang isang babae na nahuling nangangaliwa at dinala sa harap ni Jesus sa gitna ng maraming tao. Ang layunin nila,
iharap si Jesus sa isang imposibleng sitwasyon. Kung sasang-ayon siya sa batas ni Moises na nagsasabing dapat batuhin ang babaeng ito, lalabas na wala siyang awa. Pero kung tututol siya sa batas, pwede siyang akusahan ng paglabag sa relihiyosong kautusan, isang tusong plano upang siraan si Jesus sa mata ng publiko at kung maaari, wasakin ang kanyang moral at espiritual na otoridad. Ngunit sa likod ng patibong na ito, lumantad ang tunay na anyo ng mga Pariseo at Eskriba. Mga taong marunong sa taktika pero kulang sa pangunawa sa tunay na aral ni Jesus na ang batas ay dapat laging may kasamang pag-ibig at pagpapatawad. Karaniwan, ang mga babaeng nahuhuling nakikiapid ay pinarurusahan ng walang awa, madalas sa pamamagitan ng publiko at marahas na pagbato hanggang sa mamatay. Pero sa halip na pumatol sa bitag, gumawa si Jesus ng kakaibang hakbang, hindi karaniwan, pero puno ng lalim at kahulugan. Sa gitna ng katahimikan, yumuko si Jesus at nagsimulang magsulat sa lupa. Wala siyang sinabi ngunit sapat na ang kilos na iyon upang mapako ang atensyon ng lahat. Sa halip na direktang sagutin ang tanong ng mga Pariseo, ginamit niya ang katahimikan bilang sandata at sinabi niya ang mga salitang bumasag sa katahimikan, "Ang sinumang walang kasalanan sa inyo, ang siyang maunang bumato." Parang palasong tumagos sa puso ng bawat isa ang kanyang sinabi. Isa-isang napayuko ang mga Pariseo. Ang bawat batong hawak nila ay tila naging mas mabigat, hindi dahil sa timbang, kundi dahil sa bigat ng sarili nilang kasalanan. At si Jesus, na natiling nakatingin sa kanila, hindi na may galit, kundi may awa. Awa para sa mga taong bulag sa sariling kasalanan. Habag para sa isang lipunang mabilis magparusa, pero mabagal magpatawad. Sa sandaling iyon, inihayag ni Jesus hindi lamang ang tunay na diwa ng batas, kundi ang puso ng kanyang mensahe, pag-ibig, awa, at ang katotohanang ang lahat tayo ay nangangailangan ng kapatawaran. Sa gitna ng katahimikan na bumalot sa paligid, lumapit si Jesus sa babae. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, puno ng kapayapaan at tila may dalang liwanag na sumisinag mula sa kanyang presensya. At sa isang tinig na malumanay ngunit matatag, sinabi niya, "Ni ako'y hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka at huwag ka nang magkasala." Ang kwento ng babaeng ito ay hindi hiwalay sa kabuuan ng ministeryo ni Jesus. Sa buong panahon ng kanyang pangangaral, itinuro niya ang kahalagahan ng pag-ibig at awa, madalas salungat sa mga paniniwala ng mga relihiyosong pinuno ng kanilang panahon. Hindi niya sinira ang batas, kundi ibinalik ito sa tunay nitong diwa, isang batas na may puso, isang kautusang hindi lamang sinusunod sa letra, kundi nauunawaan sa pamamagitan ng habag. Ang tagpong ito ay paalala rin sa atin. Anong uri ng katarungan ba ang ating isinasabuhay? Katulad ba tayo ng mga Pariseo, mahigpit sa letra ng batas, pero sarado sa habag? O katulad ba tayo ni Jesus, na nagpapakita ng katarungan na nababalot ng awa at biyaya? Ang istorya ng babaeng ito at ni Jesus ay higit pa sa kasaysayan. Isa itong salamin kung sino tayo at kung sino ang Diyos. Isang paanyaya na suriin ang ating sariling puso. Tayo ba ay mapanghusga? O tayo ba ay magiging daluyan ng biyaya? Sapagkat sa bawat alikabok na isinusulat ni Jesus, marahil ay pangalan natin ang kanyang inilalarawan. Hindi upang ipahiya tayo, kundi upang gisingin tayo, upang ipaalala sa atin na ang Diyos ay hindi lamang hukom, siya rin ay Ama. At sa kanyang mata walang kasalanan ang mas makapangyarihan kaysa kanyang habag. Naway nagustuhan mo ang video na tinalakay natin ngayon. Hanggang sa muli nating paglalakbay sa kasaysayan ng Biblia.